Tawagin niyo po akong Mikael. Ang kwento ko po ay personal naming karanasan ng aking mga magulang. Bandang 2009 po ito nangyari. Basta ito ay naganap noong nagkaroon ng engkwentro ang mga militar at NPA sa lugar namin. Basta ang nangyari lang noon ay nagkaroon ng putukan noong malalim na ang gabi. Natutulog na kami noon. Nagulat na lang kami kasi nagtatakbuhan na yung mga kapitbahay namin papunta sa bayan. At yung iba naman ay papunta sa bukid o bundok. Nilagay ko agad sa sako yung 3 naming aso at binitbit sila papunta sa bundok. Sa bundok kami tumakbo dahil yon ang malapit sa amin. Pwede kaming tumawid sa kabila noon at makapagtago sa kabilang bayan. Hindi ko nga malaman kung paano ko nabitbit yung sako na may mga nagwawalang aso. Tumakbo pa ako noon habang nakahawak sa braso ng kapatid kong maliit. Sobrang taranta na siguro at kagustuhang makaligtas. Si Papa nga nakuha agad yung maleta na may lamang mga importanteng dokumento naming lahat. Nakahanda na yon para sa mga bagyo o baha. Hindi nga lang namin inaasahan na sa gera pala yun mahahatak. Kahit nasa bundok na kami, ay dinig pa rin namin yung putukan sa ibaba. May kasama kaming ilang kapitbahay noon. Nag-iiyakan na nga yung mga babae at bata. Noong napagod na kaming lahat, biglang may lumitaw na babae at lalaki mula sa kawalan. Mag-asawa yata. Natigilan pa sila pagkakita sa amin. Tapos nagtanong kung anong nangyayari. E di sinabi namin. Nag-offer yung mag-asawa na magpalipas kami ng magdamag doon sa kubo nila. Uminom daw muna kami ng tubig. E di syempre payag kaming lahat kasi pagod na nga kami. Pagdating namin sa kubo nila, pumasok lang sa loob yung lalaki. Tapos lumabas din agad. May bitbit ng asul na container ng tubig. Pinainom kami. Punong-puno yung container. Pero naubos namin yon sa sobrang uhaw at pagod. Noong nakapagpahinga kami, ay tsaka ko naramdaman yung talagang nanghina ako. Parang naubos yung lakas naming lahat. Noon ko naalalang ilabas sa sako yung mga aso ko at painumin ng tubig. Tahol sila ng tahol. Mula pa noong nasa ibaba kami, hanggang sa bundok hindi sila tumatahimik. Kaso pagkakita sa kanila noong babae, sabi niya alisin ko raw kasi allergic siya. Tapos tinahulan siya ng mga alaga namin. E di pinainom ko na lang sila at binalik na uli sa sako. Nakagalitan pa ako ng ilang kapitbahay kasi ang ingay raw. Baka puntahan kami ng mga NPA. Sinabihan pa ako na pakawalan ko na lang daw. Eh ayoko, tsaka ayaw rin nila Papa. Kaya sabi niya ay umalis na lang kami. Total ay malapit na yung kabilang bayan. Akala namin Sir Neb, kami lang mag-anak ang aalis. Pero may ilang matatanda na sumama. Nakarating naman kami sa kabilang bayan bago sumikat ang araw. Doon ay pinatuloy muna kami sa basketball court at binigyan ng makakain, mga damit at matutulugan. Doon kami napayapa kahit papano. Doon na rin nagkakwentuhan kung bakit nagsisama yung iba naming kapitbahay. Yun pala ay may hinala raw silang aswang yung mag-asawa. Sinilip daw ni Lolo Panyong sa pagitan ng hita niya yung dalawa. Nakatiwarik daw ang mga itsura. Kasi raw nagtataka siya kung saan nanggaling ang mga yon. Dahil sa tinagal niyang nangangahoy sa bundok, ay noon lang niya nakita ang mag-asawa. Hindi naman daw niya masabi sa iba ang hinala niya dahil natatakot din siya. Lalo raw siyang naghinala noong magalit ang mga aso namin doon sa babae. Tapos yung pag-iwas noong babae sa mga aso. Basta kaduda-duda raw yung mga kilos nila. 2 linggo kaming nasa evacuation center. May ilan pa kaming kapitbahay na dumating. Yung iba ay mga kasama rin namin doon sa kubo ng mag-asawa. Nagulat na lang daw sila na noong umaga ay wala na yung kubo at nakahiga na lang sila sa lupa. May 2 binatilyo rin na nawala. Katagalan ay natagpuan din yung mga binatilyo. Kaso may mga nawawalang parte sa katawan nila at wala ring mga mata. Naniniwala kami Sir Neb na tama ang sinabi ni Lolo Panyong. Aswang nga yung mag-asawa.
Pero yung ilan sa pinagkwentuhan namin ay hindi naniwala. Ang sabi lang ay NPA ang pumatay sa kanila